Magandang oras mga ka-TH, mga kababayan, mga ka-treasure hunters sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Sana ay nasa mabuting kalagayan ng lahat. Dito sa amin ay medyo maulan at buong araw na umulan at sobrang baha dito. Kaya ingat kayo sa paglabas nyo, dala kayo ng payong at mga raincoats. Ang ating episode ngayon ay tungkol sa mga ah, nasa libro ng aking ama na mga kahulugan ng treasure box na merong laman na ginto. Ibig sabihin, ito yung mga nakaukit sa mga bato na mga symbols na ang kahulugan ay treasure box. So, ibig sabihin, kapag may treasure box ay meron talagang laman. Kaya maganda ito. Okay, atin isa-isahin ng mga simbolo na narito. Okay, itong una ay itong ganito na parang ano lang, may mga guhit sa gitna na dalawa, oh. Kwadrado siya, so treasure box ang ibig sabihin ay dadaan muna ng hagdanan ang ganitong symbol. So stairs going down, pagka dating sa pinakadulo ng stair ay naroon yung treasure box. Okay, kaya medyo malalim-lalim ang sign na ito. At ito yung nag-aukit sa mga bato. Sa ibabaw ng lupa, yung tinatawag na mga big boulder marker. Okay, ito naman, itong letter Q hindi ang kasama, yan ay parang numero ng mga symbols. So itong 20, yan kasama yan, nakaguhit yan, nakaukit yan, at merong parang trapezoid na rectangle, di ba? So yan, automatic na treasure here. Treasure kung saan nakaukit yan, diyan na bato yan sa loob. O di kaya under sa bato. Okay, so kapag gumamit ng 20 at iba pang numero, ay pwedeng sa mga Amerikano na ibinaon yan. Kasi karamihan ng Amerikano, ang kanilang symbols ay numero. Katulad ng nakuha ko noon sa maliit na kuweba, 1987. Hindi, 19 first year college ako noon eh. So 1994 ako nag-graduate. So 1990. Okay, ang taon na yon, napasok namin ang kuweba na merong treasure box at mga jewelries ang laman. Ayan, so tatlo kami noon, kaya pinagatian. At noong panahon na yun, ang mga ginto noon, hindi pa umabot ng 1,000,000 yung kalahating kilong ginto. Hindi pa abot yan ng 1,000,000 noon. Makakabili ka lang noon ng motorsiklo, ganyan. Motorsiklo pa ang uso noon eh. Yun lang ang binili ko eh. Pero ngayon, ako, half kilo. Half kilo na jewelries ngayon ay 1 kilo nga lang eh. Ano na eh. Kung 18 carats ay meron ka ng 8 million. 8 million na ngayon. Mga katiyats, ang 1 kilo na 18 carats. 8 million. Napakalaki na. Noon, magkano lang naman yan. Nasa ano lang yata, 200,000 ang half kilo noon. Noong 1990. Yang ganyan na mga panahon. Okay, so ayan nga, so kung mga magandang pagkaukit na litra ang nakalagay sa box, sa sign symbols na ganito, at numero na magandang pagkaukit, yan ay American treasure na ibinaon. Saan ba kumuha ang mga Amerikano ng ginto? Galing din yan sa mga Hapon na sundalo. Kinuha nila nang mahuli nila yung mga Hapon at ibinaon muli ng Amerikano. Karamihan talaga ang paboritong paglagyan ng Amerikano ay mga malalaking bato at inano nila yan, binutas ang bato at nilagay doon yung mga alahas. Karamihan din ng treasure ng Amerikano ay hindi gold bars. Kasi hindi pa natunaw eh. Hindi yun naibigay sa emperor, yung mga alahas na yun. Mga nakaw lang yun ng mga sundalong Hapon. At nakuha rin ng mga Amerikano at ibinaon muli. Tinatago sa mga butas ng mga bato
At ang symbol ay ganun nga, mga numero. Yun yung nakita ko sa kuweba noon eh. Yung nakalagay A, dot B, may arrow A, tsaka may B at may arrow. Magandang pagkagawa ng litra. Yun pala Amerikano yung nagtago noon. Bakit ko nalaman? Kasi may bumalik na ano eh. May bumalik na Amerikano na nagyayati doon. Hinahanap yung kuweba na submerged underwater. Hindi nila alam na kapag low tide ay lalabas yung kuweba. Kaya pagpunta nila ay high tide kasi hindi nila natagpuan. Hindi nila alam ay nauna pa kami doon. Tsamba lang yun. Tinatawag yun na itong first timer lucky. First timer luck. Yun. Kapag ano ka kasi bago ka sa mga ganito, merong ibibigay sa iyo na parang swerte. Yung beginner's luck pala, beginner's luck. Kaya kung kayo bago pa lamang, baka makatsamba ka agad kayo eh. Kung ang mapuntahan nyo ay mga tamang lugar. Okay, so ito 11Z. So itong Z down kasi yan eh, ang kahulugan yan ay down. Yan kasi ay parang hagdan yung Z. So kapag letter Z, down, papunta sa baba. Kung naka-islant yung lupa, andi may bato, doon sa pababa na islanting hanapin sa malapit lang sa bato. So ayan, under the big stone. So hindi na yan naabot ng 5 meters, nasa 2 to 3 meters lang yan under the big stone. Ayan. At bakit nilagay nila sa under lang? Kasi mababaw lang ang paghukay nila, mababaw lang para hindi gugulong ang bato. Kaya ang umpisa ng hukay niyan ay huwag ka agad sa gilid ng bato. Baka gugulong. Dumistansya muna ng 2 meters bago mag-drifting under the rock. So yan. Ito naman, ito'y klarong-klaro na treasure on the spot. Concrete box na nilagyan sa loob ng treasure box. So yan, nakikita nyo, doble-doble ang guhit na rectangle. Ibig sabihin yan, concrete box itong nag-casing at ang pinakaloob na square yan na yung treasure box na may laman. Karamihan ng ganito na nilagay sa binuhusan ng simento ay mga ammunition box na may laman na jewelries. Kapag sabihin kasi natin na gold bars, ang gold bars ay tinunaw na yan kasi. Ang gold bars ay galing yan sa mga alahas na nanakaw ng mga Hapon, pinatunaw ng emperor at binigyan ng standard nila na bigat, na sukat at bigat. Kaya ang mga emperor treasures ay mga gold bars na. Yung mga ninakaw pa at itinago ng mga sundalo na Hapon at naagaw din ng mga Amerikano ang karamihan, yun ay mga alahas pa lamang yun na sarit-sari. So ito, treasure on the spot. Patuloy tayo. So ito, sinabi ko pag numero lang. Ito, number 3. Ayan, kapag number 3, mga antique. Siguro, ninakaw ito ng mga Amerikano sa Hapon eh. Inagaw pala, hindi ninakaw. Inagaw. Kasi ang Hapon, hindi gaano gumagamit sila ng numero. Kaya kung numero ang nakita nyo at maganda ang pagkagawa ng numero, malamang nasa Amerikano yan na ibinaon. Kaya kung inyong napansin, karamihan ang bumalik sa mga dalampasigan ay mga Amerikano na nakayate. Kasi sila talaga ang nagbaon yan sa mga bato. At hindi na nila nilagay sa lupa kasi malaking trabaho kapag maghukay. Ang ginawa ng mga Amerikano, nagbutas sila ng malalaking bato, nilagyan nila sa loob. And then tinapalan uli ng simento. And then ang kanilang code ay ganito, mga letra, numbers. Ayan, so hindi kayo mag-expect ng gold bars. Dito nga antique lang eh. Ang number 3 na naka-enclose sa rectangle ay antique. So mga antique yan. Ito object inside. So kung nakalagay ito sa bato na malaki,
butasin ng bato nasa loob. Itong letra sa kaliwa, yan ay letra lang yan, yan ay numero. Ang symbol ay itong nasa gitna. Okay, so ito naman yung parang slanting na pagkahati nitong rectangle, rock enclosed treasures. So kung saan naka-engrave sa loob ng bato na yun. Kung malaking bato, nasa loob ang item. So ayan, magandang mga science kasi to, kaya binahagi ko. Ito yung nasa libro ng aking father. Upload niya ito sa The Golden Boy. Noong buhay pa siya 2018, 2019 nagkasakit siya sa nagkasakit siya noon. Okay, so treasure inside pa rin siya, oh. Meron siyang sa gitna. Parang arrowhead kung tingnan. Treasure inside. So kung saan nakaguhit, saan naka-engrave yan na bato, sa loob. Sa loob hanapin. Ito naman, jewelries, meron siyang yung parang glitters, yung kumintab siya, oh. So jewelries inside the box. Jewelries. So square kasi, so pwedeng under or pwedeng inside. Treasure on the spot to, so pwedeng under or inside. So, ito ang maganda, treasure inside talaga. Square and din may guhit sa gitna. Treasure inside the rock. Ayan. At kung sa labas ng kuweba yan sa bunganga ng kuweba naka-engrave, ibig sabihin nasa loob ng kuweba. Pero kapag bato lang, nasa loob ng bato. So ito yung sinabi ko, parang yung kanina lang na arrowhead. Treasure inside pa rin sa inside. So para siyang letter C, kung tingnan natin na may sa gitna, di ba? Ang letter C na may dot sa gitna, treasure inside. So ito pareho din siya, treasure inside. Ito object under, ang kahulugan niya, square at X. Kapag bilog ang nilagyan ng X, yun ay bomba yan, torpedo yun. Yung yan, aerial bomb na ginawa nilang bomba. Ang bilog na may X, yan ay puwet ng torpedo. Kaya ingat kayo doon. Kapag bilog na may X, merong bomba na nakalagay sa box. Kaya kung babasagin nyo yung konkretong box na may marka na ganito na bilog pero may X, ay dahan-dahan kasi merong nakapalaman sa buhos na maliliit na bomba. Sa eroplano na bomba yun, aerial bomb ang tawag doon. Okay, itong maganda, Buddha in the box. So si Buddha, ito yung sacred image. Mga ginto yan na galing sa Cambodia, sa mga lugar na kung saan merong Buddhism, sa India, sa Cambodia, sa Thailand, meron ding mga Buddhist doon. So nilagay siya sa box ang secret Buddha. Kaya kapag ganyan, Buddha in the box. Meron siyang bilog sa ibabaw. Itong R hindi yan kasama. Yan ay numero yan. Nako, ito pag underwater, wag na. Underwater, nilulumot na yan, hindi na yan makikita pa. Tsaka nakabaon na yan sa panahon ng mga bagyo, lalong lumalim ang mga treasure box kasi mabigat ang ginto eh. Kaya kapag nakalagay yan sa buhangin, sa dagat, lalong bumabaon yan sa pagtagal ng panahon. Kaya kapag sinabing deposit underwater, wag na. Wag na mga kababayan. Pero kapag ang na-discover nyo ay barko, lalo na Japanese na barko, World War II, yun ang pwedeng pasukin nyo. Baka mayroong kahon-kahon sa loob. Kasi makikita pa yung kahon sa loob ng barko. Kasi sarado yun, hindi yun gaanong mapasukan ng buhangin. Pero kapag nilagay lang talaga sa buhangin yung concrete box, wala, babaon yun at lulumutin at tutubuan pa yun ng talaba at saka ng mga corals. Kaya hindi na yun talaga makikita.
Kahit may mapa ka pa, hindi mo na makikita yun. So ito ang maganda na sign kasi maguluhan ka dito eh. Ang pwedeng dot ang narito, pwedeng circle dito sa left side upper corner. So treasure in the left. Kung dito yan sa kanan, treasure at the right side of the rock. So malaking bato yan eh, nilagyan nila ng ganyan. So kapag nakita mo yan, treasure in the left, or kung nasa kanan ang maliit na square, treasure at the right. Kahit bilog ang nariyan, ganun din ang kahulugan, mga ka-TH. Nako, ito yung hinahanap nyo, gold bars. Oh, ganda oh. Rectangle, may guhit sa taas, andin hinati. Gold bars ang laman. Gold bars. So ito kagaya to kanina, may arrowhead sa gitna, inside the rock, kung saan nakaguhit ang ganong symbol ay nasa loob ng bato na pinagguhitan. Ito, alam na natin to eh, treasure on the spot. Di ba? Kahit na wala tong rectangle, kahit walang square, kapag ang bilog ay bilog na bilog at maganda ang pagka-engrave, man-made, pwedeng treasure on the spot. Walang kahulugan yan ay hindi yan sa loob ng bato. Ito ay nasa harapan o nasa likuran. Meron kasi akong na ano namin, na test dig na ganito, na nagtaka ako bakit sa pampang kasi yun. Alangan naman na sa pampang ilagay nila, mahuhulog sila. Kaya nakaharap sa pampang ang ganitong sign. Kaya sabi ko, subukan natin ang likod nito. O, pinuntahan namin ang likod. Anong nakita namin sa unahan? Dalawang mata na nasa malaking bato. At yung mata nakatingin pa sa isang bato, nang lapitan namin, ulo ng elepante. Ang nguso ng elepante nakatusok sa lupa. Dinitik namin yung nguso at malakas ang deteksyon, hinukay namin. Ay naku, ang ganda ng mga sign sa ilalim. Merong jar na may guhit puso, merong mga bato na parang donut, may mga butas. And then yung nakakamangha doon ay merong itong pointer finger, yung nagtuturo na kamao. Ito, pakita ko sa inyo, ito. And then panghuli niyan ay yung para siyang kuko ng dinosaur na nakaturo pa rin sa pababa. And then half meter ay mayroon ng hagdan. And then na-discover na namin ng hagdan. Ang problema ay nagbago ang isip ng may-ari. Nang makita yung hagdan, hindi niya na pinahukay. Sabi niya next time na daw. Tatawag lang siya. Pero wala na eh, hindi na tumawag. So yun yung panghuli, hagdan. Ibig sabihin ng hagdan, hukayin pa yung baba ng hagdan, nandun yung last entrance or nandun lang yung treasure box sa baba ng hagdan. Yun na yun eh. Kung yun ay giveaway, nasa hagdan lang sa baba ang item. Pero kung yun ay malaking deposito, yung hagdanan, yun lang yung umpisa ng entrance papunta doon sa treasure vault. Ganda nun mga ka-TH. Bago lang yun eh. Mga 6 na buwan ang nakaraan. Hindi ko lang yung binidyo, baka makita ng may-ari. So ito, treasure in box. Rectangle lang siya na wala siyang tuldok. So treasure in the box. Ito yung mahirap eh kasi hindi mo alam kung sa loob ng bato o sa harapan. Pero kapag ganito, treasure on the spot, dalawa ang ano nito, ang tendency. Pwedeng sa loob ng bato kung malaki ang bato, at pwede ring under sa malaking bato. Ayan. Ito ang maganda. Mayroon talagang numero, 130 gold bars. 130 gold bars, ang dami-dami naman yan. Isang gold bar ngayon, kasi ang gold bar ngayon ay 10,000 per gram na. So isang gold bar
Ang Japanese gold bar kasi ay 20 kilos yan eh. 15 to 20 kilos bawat isa. Pero kapag 1 kilo lang na gold bar, sa panahon na ngayon ay 10 million na ang isang gold bar na 1 kilo. Ngayon kung standard gold bar na 6 kilograms, yan yung mga standard eh. So ibig sabihin 10 times 6 ay magkano ba? 10 million times 6 60 60 million ba o 600 million? 10 times 6 60. Eh di 600 kasi 10 60 600 million. Naku, grabe. 600 million sa isang ano lang, isang gold bar lang na ano, na 20 kilograms o 15. Mahirap na mag-compute pag malaki na eh. Kasi yung utak mo gugulo. Grabe. Ang laki talaga ng pagtaas ng ginto ngayon. Kaya mga katiyats, meron akong vlog kahapon na huwag mag-concentrate sa Yamashita Treasures. Concentrate din kayo sa itong natural gold na mga powder gold sa mga ilog at sa mga creek. Marami yan. Kung saan merong waterfalls, sa baba ng waterfalls, maraming gold dust dyan. Kasi diyan bumabagsak yung tubig galing itaas eh. Yung mga ginto kapag panahon ng bagyo, yung mga powder natatangay yun ng baha. Kung saan babagsak yung baha, sa waterfalls yun eh. Nandyan sa waterfalls ang maraming gold dust. Kasi matrap yan sa, di ba, merong parang diyan, swimming pool sa sa binabagsakan ng tubig. So nandyan na-trap lang yung mga gold dust. So yan ang ating hanapin. At saka mga corner or mga siko ng ilog na malakas na mga agos na ilog na may siko or corner, dyan din yon na-trap yung mga gold dust. Kasing laki yun ng mga buhangin eh, na ginto. Pwedeng matangayan ng baha, kaya yan yung hahanapin natin ngayon. Dahil sa 10,000 na ang bawat gramo or 10 million ang bawat kilo. Eh meron ka lang 1 gramo sa isang araw. Sulit ng 1 linggo mo na gastusin eh. Kasi 10,000 na ang 1 gramo lang. Diba sabi ko sa inyo, ang trabaho ko 800 pesos a day lang eh. Kumpara sa mga minero ngayon, hindi sila uuwi kapag hindi sila nakakuha ng 1 gramo. So 1 gramo pag uwi nila 10,000 na. Kaya babad na babad ngayon ang mga minero. Ang problema ngayon, pinagbawalan ng mga minero na magmina sa mga river. Yun ang problema. Kaya gawin nyo, sa gabi na lang kayo kumuha ng buhangin sa mga river. Mga kababayan, lagay nyo yung sako, dalhin nyo sa bahay nyo, at doon nyo iba kung saan yung palagay nyo na meron, doon kayo kumukuha ng lupa. Kasi marunong ang gobyerno pinagbabawalan ng mga tao na mag-gold panning sa mga ilog. Bigay kasi yan ng Diyos eh. Hindi naman yan bigay ng presidente o kung sino mang Poncio Pilato. Ang mga ginto na nandiyan sa river, sa suba, sa mga ilog na rumaragasa, sa waterfalls, ang mga ginto dyan na buhangin, kasi laki ng buhangin, bigayan ng kalikasan, ang kalikasan bigayan ng Diyos sa tao, so walang dapat magbawal. Pero kung yung mga nagmimina na malaking minero yung nagdadala ng backhoe, sinisira talaga ng kalikasan dahil sa backhoe. Nasisira ang mga bundok eh. Dahil sa mga inchik na yan, karamihan na inchik ang nagdala ng mga backhoe sa kabundukan eh. Nasisira, sila lang yung yumayaman. Ang pinag-usapan natin ay mga small miners, yung mga nag-gold panning lang sa ilog. Dapat hindi yan pagbawalan ng gobyerno. Basta hindi nila sinisira yung kalikasan. Paano naman nila masira? Para lang yung dala nila eh. Yung nagdadala ng backhoe, yun ang dapat huliin. Hindi yung mga nag-gold panning lang. Kasi binigay na nga ng Diyos yan eh. Kaya nga sila nag-gold panning. Mahirap na trabaho yan, ang gold panning. Pero sa mga eksperto, madali lang yan. Okay, so ito, cemented treasure. So, ang ibig sabihin yan, sa paligid ng bato, hanapin nyo yung simento na texture. At kapag nakita nyo na parang simento ito yun yung
yun yung tinapal. So pukpukin lang yun, kapag nabasag ay mabubutas at sa loob ng butas naroon ang item. So yan yung ibig ng sabihin ng cemented treasures. Ang entrada ng maliit lang yan na small stas lang yan, sucker deposit ang tawag. So kapag malaking bato, may makita kayo na, uy, parang simento to ah. Yan na yan, cemented treasure. Pukpukin nyo yung simento. Kasi nandun yung treasure. So ito, treasure in the creek ito. Treasure underwater, tong cross. Susundan lang ang mahabang linya ng cross. Doon nagpo-point. Pero karamihan yan, nagpoint talaga yan sa ilog. O di kaya sa creek. Mahirap yan. Kapag tubig na, ay wag na. Diba? Mga katiyats. Alright, ako'y magpaalam na. Maraming salamat sa panonood at huwag kalimutan mag-subscribe sa mga bago pa lamang. Hanggang sa muli, paalam mga katiyats at sana ay surtihin kayo sa inyong pagmimina. Hanggang sa muli, paalam.